Manong mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat na pangyayari sa mundo ng politika. Umiikot ngayon ang balita na si Senator Rodante Marcoleta ang posibleng maupong bagong Senate President matapos umunong tuluyang pitawan ng administrasyon sina Martin Tambaloslos Romualdez at Vicente Tito Soto. Ayon sa mga ulat, ilang matataas na opisyal ng pamahalaan ang nagpahayag ng buong suporta kay Marcoleta dahil sa kanyang matapang na paninindigan sa mga isyong pambansa. Lumabas sa mga insider reports na tila nawala na ang tiwala ng palasyo kina Romualdez at Soto matapos umano ang ilang isyong may kinalaman sa katulian at politika sa loob ng Kamara at Senado. Ayon sa mga taga-subaybay, matagal nang pinag-uusapan sa likod ng mga pinto ang posibilidad na palitan ng bagong liderato upang mapanumbalik ang kredibilidad ng Kongreso. Si Marcoleta, kilala sa kanyang mahigpit na paninindigan laban sa korupsyon, ay matagal nang itinuturing na isa sa mga no-offense, nonsense lawmakers na hindi natitinag sa mga kontrobersiya. Marami ang naniniwalang siya raw ang tamang tao upang muling itaas ang tiwala ng publiko sa Senado. Sa mga pahayag ng ilang kaalyado, sinasabing handa ng umano si Marcoleta sa bagong hamon ng liderato. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang hinggil sa balitang ito, ngunit nagiging mainit na ang usapan sa social media. Kung totoo ang mga ulat, ito na marahil ang panibagong yugto ng kapangyarihan sa Senado. Isang malaking pagbabago na maaaring magdikta sa direksyon ng pamahalaan sa mga darating na buwan. Abangan ang mga susunod na kabanata sa nakakaalarmang balitang ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ng 300 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at mag 1 million po tayo. Konti na lang ho mga kababayan, ha? Pagtulong-tulungan na ho natin to. Yung mga kaibigan nyo ho, yung mga kamag-anak nyo hindi pa nakasubscribe. Kung meron kayong 1,000 kamag-anak, pasubscribe nyo na ho lahat para mag 1 million subscriber na ho tayo. Eto, panoorin ho natin. Ay, by the way, dito rin ho pala sa video na to, marami na hong nakaka-amaze dito kay Sir Jason sa dito sa PH Update. Matagal-tagal na ho natin hindi nagagaw na reaction video to sa Sir Jason sa. Pero panoorin ho muna natin. Kayo na ho bahala humusga kung ano nga ba ang inabot na to nitong si nakalagay dyan, paper bag yan eh. Ayun, Power Mac, ano yan, iPhone 6, iPhone 17 Pro Max. 2 terabyte fully paid. Yan ba ang inabot niya dito sa mama na to? Ito, panoorin mo natin mga kababayan. Ayan bago sigurong bili yung bago sigurong bili yung iPhone nitong si Curly, tapos meron siyang binilhan. Ayan Nako. Sir, sorry po. Sir, pausog lang Sir, po. ano yan? Daan lang. Ano ho ba yan? Seed praise ho ba laman yan? Sige, sige. Seed praise ho ba yan? 24 words ho ba yan? Nako, ayun, nagkaabutan na. Nagkaabutan ho mga kababayan. Ano ho kaya yung inabot na yun itong si Curly Discaya? Tayo yung nagtatanong dito, curious ho tayo. Ano ho kaya yung inabot niya na yan? Bakit hindi siya ang nagbitbit niyan? Ano ba yan? Ano ba yan? iPhone 17 Pro Max 2 terabyte fully paid? Eto, rekta na ho tayo dito kay Manong Jay, kumusta na? Shoutout, mega love shoutout dito kay Manong Jason sa palakpakan ho natin. Napakahusay ho yan. Siya sa mga sinusubaybayan ho nating internet personalities yan. Hindi na ho siya ngayon hindi na ho siya broadcaster eh. Ano na ho siya? Internet personality. Isa na ho siyang social media influencer. Dahil sa bawat bunga ng bunganga ng mama na yan, talaga namang marami hong nakikinig sa kanya at talaga namang inaabangan kung ano ang mga sasabihin niya. Ito, panoorin natin ito mga kababayan. Magandang umaga sa iyo, Admar. Mamuntag sa tanang mga nagpaminaw karon sa tibuok Visayas nga nakalambigit sa usa ka bagyo nga gitawag og Opong. Kumusta naman po yung panahon po ninyo dyan ngayon, Sir Jay? Bagamat malayo kami sa mata ng bagyo, kahapon ay sobra ang lakas ng hangin na humagupit dito sa dako ng katimugang bahagi ng Davao. Kaya medyo nakakalungkot sapagkat yung aking bulaklak ng mangga ay siguro mga kalahati na laglag, Jay.
Opo, nako. Right, Ito, sir. dako tayo dito sa mga issue naman tungkol dito sa flood control anomalies. Sir Jay, kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, ano bang mga na-discover po ninyo? Itong pinakilala, itong surprise witness nga ni Senator Marcoleta. Aba, matitindi po yung kanyang mga nabanggit doon. Itong si dating Marine ito at aide ni Congressman Zaldico na si Gutesa. Alright. Bago lang ako mag-comment doon sa mga pinasabog na mga impormasyon ni retired Master Sergeant Orly Gutesa, ay gusto ko lang magbigay ng ilang observations dyan sa conduct ng Blue Ribbon Committee sapagkat nasusurpresa rin tayo sa mga turn of events. Unang-una, nung mag-testify at maghayag na si dating Bulacan District Engineer, ngayon at dating Assistant Regional Director ng Region 4 na si Henry Alcantara. Bagamat meron siyang inihanda na sanaysay na kanya sanang babasahin sa harap ng Blue Ribbon Committee, ay pinalitan ito ni Justice Secretary Boying Remulla ng isang prepared sworn statement, So unusual, very unusual yan, at saka very unusual na tumatayong abogado ng isang resource person sa Senate hearing ay ang mismong Secretary of Justice, Jade. Correct. Opo, nakita niyo po ba talagang may binago, pinalit ho ba talaga yung kanyang salaysay, sinumpaang salaysay? Merong Kasi ang nakahanda na babasahin sana ni D.E. Alcantara ay nasa isang folder, makapal yun. Pagkatapos nung akma na siyang magsisimula, at ito'y nahagip naman ng halos maraming kamera, iba't ibang anggulo, ito ay biglang may biglang kinuha sa may likurang bahagi dahil magkatabi sila ni Boying Remulla, may inabot sa kanya, pagkatapos binagsak nga doon at mukhang may sinabi na ito basahin mo, kaya yun nga ang binasa ni Alcantara. Paano yan, Sir Che? Ano magiging implikasyon niyan? Ano magiging dating niyan? Meron bang nakikita po kayong synchronous na strategy o pag-atake sa iilang mga individual o mga senador dito sa kaugnay nga dito sa maanomalyang flood control projects? I don't know kung anong ramification yan, pero ganito rin kasi ang parang naulit na naman kahapon, nung mag-testify yung dating Undersecretary ng DPWH, Bernardo yata pangalan noon, na biglang imbis na magsimula na ng pagtatanong ang mga babatas sa mataas na kapulungan, ay bigla na namang hinhijack ni Secretary Boying Remulla si Bernardo, dinala somewhere else, and then tsaka pa lamang nakabalik. Which was good enough dahil hindi hayatos, nagkaroon ng pagkataon si kinatawan na Marcoleta na iharap sa Blue Ribbon Committee si retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. Jay. Opo, ano naman po yung masasabi po ninyo doon sa kanyang naging Ano rin parang blessing in disguise din nung pag-alis ni Bonjing. Mas maganda nandun si Bonjing Boying pala, sorry, Boying. Nandun dapat si Boying Remulla bigla siyang umalis Kinuha niya yung isang resource person di ba? Okay na sana, ang ganda na ng flow. Ang sarap isampal sa pagmumukha nitong si Boying, yung kaibigan niya, yung kabrad niya na si Romualdez, siya naman ang makakaladkad ng pangalan dyan sa hearing na yan. Kaya naman, para matapos sa usapan, kulong na lahat ng mga walang yan. Kung yung ordinaryong Pilipino, kumuha ng isang corn beef sa convenience store, kulong. Dito pinag-uusapan natin, milyon, daang bilyon, trilyon, anak ng veteran karapata, due process. Pambihira. Last week. Mali. pasabog kahapon ni Gutesa. I would sum it up in one word. Kumbaga sa floodgate.
Floodgate. So, Para siyang floodgate yung nangyari kahapon. Naalala mo nung kasagsagan ng bagyo at mayroong habagat na nasira, na gumalaw yung mga floodgate ng Bustos Dam, kung kaya talagang inanod at binahan ng gusto ang lalawigan ng Bulacan. Ganon ang pagkakayahambi ko doon sa pangyayari kahapon ng magsalita at buong tapang na hinarap ni Mr. Gutesa ang bansa sa pamamagitan ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Jade. niniwala ho ba kayo, Sir Jay? Totoo yung mga pinagsasabi ni Mr. Gutesa? Alam mo, ako matagal na naging miyembro at kumover ng JUCRA, no? Justice and Court Reporter. Makita mo yung mga demeanor, yung tindig at itsura ng mga tumitistigo sa korte. Ako rin ay ilang beses na rin naharap mismo sa mga paglilitis at naging testigo sa mga paglilitis. So, I would say with certainty, based on experience, na nasa mga 97% ang credence nung nagsasalita kahapon by the name of Gutesa. Opo. At doon sa mga nabanggit ng mga kongresista tulad ni Speaker Martin Romualdez at ni Congressman Zaldico, sa tingin po ninyo, dapat silang ipasama sa investigasyon dyan po sa Senate Blue Ribbon Committee? Hindi lamang siguro si Mr. Romualdez, si Mr. Ko, at kung sino pang mga kontraktor o personalities, no? Siguro kung talagang didoso at seryoso ang kasalukuyang Blue Ribbon Committee, dapat siguro ipatawag yung 246 congressman Yan. na pumirma doon sa impeachment na sinasabing tumanggap ng 150 million in exchange of the signatures because mukhang doon sa listahan ni Mr. Zaldico na ngayon ay kasalukuyang namamahinga sa isang kwarto sa Four Seasons sa Calle de Sevilla 3, Madrid, España, nandoon ang listahan niya na galing din ang perang pinamumur. Yan. Supposed to be doon sa 246 congressman mula sa pera sa basura, Jay. Opo. Sa tingin po ninyo, Seryoso yung Literal no? Literal na may pera sa basura. Ibang klase talaga itong mga congressman at Blue Ribbon, ha? Kasi yung dinadahilan ni Mr. Lacson, yung chairman ngayon ng Blue Ribbon, na ito ay parliamentary courtesy tradisyon. Hindi po yan batas, courtesy yan. So, pwedeng i-break because remember, ilang beses nang binrake yan ng Kongreso. I'm referring to both chamber of Congress when they invited and subpoenaed former President Rodrigo Roa Duterte and the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Do you remember, maalala ng mga tao, na nung sinabina siya ng House Committee on Appropriations na ang chairman mismo ay si Elizalde Co ng Bicol Party List at ang nag-preside ay si Marikina Congressperson Estela Luz Kimbo, no? They set aside yung tradition na courtesy, parliamentary courtesy or co-equal courtesy sa President and Vice President. So, I find no reason kung talagang didoso unless they are trying to cover up something na isabpina o imbitahan muna, no? Before issuing a subpoena, itong lahat ng sangkot. Mr. Romualdez, the name that cannot be named, finally named yesterday. At ang siguro ang isang observation dyan na Admar Jade, dahil nagsalita na rin si former Speaker Romualdez kagabi, itinatanggi niya na
sinasabi niya imposible na madala yung ilang pera o ilang maleta ng basura diyan sa 42 McKinley sapagkat under renovation daw, no? Alam mo naman yung drop-off point, lumabas din sa investigasyon kahapon, ginagawa nga sa mismong gasoline station sa may Fairview, no? So it's not impossible to make an area, a secluded area, well fenced area na hindi nakikita ng mga tao sa loob ng isang under renovation property, no? Ang observation ko lamang dito, Jade, hindi niya tinanggi na siya ang may-ari noong 42 McKinley, no? Pero wala rin siyang pagtatanggi na may dinalang pera doon sa Forbes Park sa isa sa kanyang mga tahanan, at hindi rin niya tinanggi sa kanyang pagtanggi kagabi doon sa pagdadala ng pera sa Residencia de Aguado sa Malacanang, sa tapat ng Gate 4 ng Malacanang Palace. So yan ang mga ilang observations natin sa mga pangyayari kahapon kagabi. Kaugnay nga dito sa ikang matapang, magiting na pagharap ng isang dating security consultant na bahagi ng 70 o mahigit na security company ni Bicol Party List Representative but former Appropriations Committee Chair Elizalde ko. Opo. Dave. Kung sakali mong maimbitahan ito, Sir Jay, itong mga nabanggit na personalidad, sa tingin mo, sisipot sila? Dalawang bagay. Pwedeng hindi sila sumipot. Hindi sila sumipot sa imbitasyon, they can be issued subpoena. Pag hindi sila sumipot, pwede silang katulad ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy, pinadalhan ng pinalabasan ng warrant of arrest, no? Kung magugunita ninyo yung ginawa ni Senator Risa Ontiveros ng humingi ng warrant of arrest para sa pagdalo ni Pastor Apollo Kibuloy dyan sa Senate Committee on Women and Child Welfare, kung naman yung committee na yon. Opo. Pero kung yung mga nabanggit po ninyo, mga personalidad ay wala na dito sa Pilipinas, nasa ibang bansa na, may habol pa ba? Kung merong, anong tawag nito, kung merong existing extradition treaty, doon sa mga bansang pinuntahan nila, halimbawa, example lang naman ito, no? Si former senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, nasa Amerika. Meron tayong extradition treaty sa Amerika. That's what... Ganun ba yun? Ganun ba yun, Manong Jay? Nasa Amerika yung walang yung congressman na yun? Nasa Amerika ba siya? Ay, example lang. Di, balita ko kasi marami daw talagang bahay ang Gonzales na yun. Ay, iniisip nga ng mga, alam mo, yung mga malilikot mag-isip ng mga political scientists, siguro kaya umalis sa Amerika si Saldico at sinubukan niyang pumunta sa France dahil unang-una may extradition sa USA. Ngayon, marami rin tataka bakit nasa Singapore na siya pagkatapos pumunta ng Spain. We can only speculate. Maaaring pinabalik siya because my theory, Jade, Admar, ay ayaw ng 246 congressman and former congressman. Kasi yung iba hindi na nakabalik, no? Dahil natalo na sa eleksyon, o yung iba nagretiro na, yung iba naging gobernador, naging mayor. Takot sila na makatestify si Ko sapagkat madadawit sila sa usapin, whether they like it or don't, Jade. Opo. Anong... Hindi ko ikaw, alam mo, Jade, no? Congressman ka, isa ka dun sa pumirma dun sa impeachment in exchange for 150 million, whether in goods or in kind or in cash, no? Kung makagawa ka ng paraan na gagawa ka dahil mahirap na. Imagine mo, halimbawa, congressman ka ng halimbawa lang ito, kunyari congressman ka ng Bukidnon, 2nd District, kunyari ikaw si John Flores, yung congressman, dating deputy speaker, ngayon deputy speaker ni
dati ni Flores. Romualdez, pero hindi pa naman siya napapalitan. Oh. At naging malapit ka, plus the fact na yung kumpanya mo ng construction nakakuha rin ng bilyones na ano tawag nito, na flood control construction project. Talagang kikilabutan ka kung sakaling makabalik si Saldico. Opo. Sa tingin po ninyo, Sir Jay, may mapapala... Kaya ang nangyayari dito, Manong, nagtutulong-tulong yung mga congressman na kasapakat nitong si Saldico para hindi talaga siya makauwi ng Pilipinas. Ginagawa nila ang lahat ng magagawa nila para talagang panatiliin sa labas ng bansa. Sayang walang yung Saldico na yan. Grabe, no? Parang naalala ko tuloy itong ang pangalan nun? Yung talagang pinahiya nilang congressman tapos tinanggal pa ng pagka-congressman. Pangalan nun? Basta yung nasa Timor-Leste. Ngayon ang karma ho kasi yan. Wag yung tutularan niya si Saldico, na karma ho siya. Ang sasama kasi ng mga ugali ng mga yun, si Martin Romualdez, yung si Saldico, kung ano paratang wala pang ginawa yan. Wala pang sapat na ebidensya na makakapagturo na siya talagang, yung mama talaga na yun, ang gumawa dun sa krimen ay pinagbibintang sa kanya. Kung ano-ano ng paratang, akusasyon, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi ng mga mismong kasama niya dyan sa House of Representatives nung mga panahon na yun. Pero ngayon nakakulong na yung mama. Pero dito natin makikita kung ano ang iyong itananim, yan ang iyong aanihin. Nagot dito ng mga kongresista. May makukulong bang mga kongresista o mga senador dito sa maanumalyang flood control projects? Mahabang proseso yan, pero mabuti binanggit mo yan sapagkat hapon pinakikinggan ko yung testimony ni Mr. Bernardo, no? Yung former undersecretary ng DPWH. Puro ito aligasyon. Walang direktang, kaya ako nagtataka rito kay Secretary Remulla na parang nakakahon lahat yung sasabihin niya. Kasi walang lumalabas na parang hearsay lahat. Dahil ang sinabi, anong tawag nito, yung sila ang binigyan sila, ang kumuha ng pera, ito si Alcantara, siya nag-ipon ng pera, ng advances mula sa mga, anong pangalan nito, sa mga kontraktor, tapos pinadala sa ganito, sa ganyan. Walang direct, even a exchanges of messages or phone calls with this, sino ba mga binanggit niya kahapon? Villanueva, Estrada, Escudero, Bersamin, including Executive Secretary Bersamin, no? At saka sino pa, si Nancy Binay. Lahat ito para sa, kung ikaw ay abogado na nakakaintindi sa batas bilang litigator, bilang isang humaharap sa korte, mapapasura ito. Kasi hearsay. Wala kang hawak na ebidensya na whether litrato or anong tawag nito or yung actual na ikaw mismo nag-abot. Walang ganun eh. Kaya ang masama lang sapagkat pagkatapos ng sinalsal ito ng mainstream media at pinalalabas na may kasalanan na sila. This is not in defense. No? Ito as an objective observer and a former journalist, ito yung observations ko. You cannot, sana doon, malinaw eh. Sabi niya yung isang undersecretary. Ngayon, yung Olaybar naman, tinanggi niya na nakausap niya at nakipagkita siya rito kay Bernardo. Doon parang hearsay na yan. Ganon din kay Nancy Binay. Sabi niya, dinala sa Quezon City, sa isang bahay sa Quezon City. Taga Makati si Binay, no? So, si Escudero naman, sabi niya, isang, pinadala daw kay Escudero by way of a courier. Hindi naman nila dinala yung courier, yung naghatid. So, lahat ito parang kasama sa isang malaking drama na nagustong i-broadcast ng DOJ o ng kasalukuyang administrasyon. For whatever purpose, hindi ko alam. Meron ba silang gustong pagtakpan? Meron ba silang gustong i-paint na senaryo? I don't know. But it appears, kahit na yung testimony
ni Alcantara, pwedeng lusaw kung kasing galing kang abogado ni Bobet Torion o kaya ni Ferdy Topacio o kaya kung sino mang, kasi pag sanay ka sa korte, batikan ka sa korte katulad ng mga kilalang abogado, yung isang kasama nyo dyan sa SMNI, si dating legal advisor to the president, no, yung Bicolano, si attorney yung kasama ni Hana na nagpo-programa. Panelo po, Attorney Panelo. Panelo. Oo. Pag yan ang mga abogado mo, ikaw ang abogado ni Escudero, ni Binay, o kung sino man yung pinangalanan, first base pa lang lusaw na yung argumento ni Boying Rimulya. Kasi walang pako na nakadiin doon sa kaso. Yo. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Congressman Toby Chanco sa kanyang interview dito kay Ma'am Pinky Web. We heard he was supposed to be in the US, hindi ho ba? In fact, the speaker... And thank you so much for your time. Yes, Pinky, good evening. Okay, Politico source says, well, actually, anytime now, Congressman